pagsasamba sa ating Panginoon. Sabi nga po sa amin, ano man ang pinagdaraanan natin, ang mahalaga, lagi po tayong manatili sa ating Panginoon. Ano man ang pagsubok ang dumarating sa ating mga buhay, hindi tayo hihinto sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Naiintindihan namin
bawat isa, Panginoon. Hindi namin magagawa, Lord, ang lahat ng ito na hindi ka kasama, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na baguhin mo ang aming mga puso. Pagalinin mo ang bawat isa sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. At matuto kami yakapin namin ang iyong krus, Panginoon, para makalakad kami ayon sa iyong kalooban, O God. Kaya sa umaga na to, Panginoon, ikaw lamang, Lord, ang maitaas sa aming mga buhay. Ikaw lamang, Lord, ang aming mga paglingkuran. Ikaw lamang, Lord, ang matanghal sa umaga na to, O God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Manatili lang po tayo. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos mula sa Pahayag, Kabanata 2, mga talata 4 hanggang 5. Ngunit may isang bagay akong laban sa iyo. Iniwan mo na ang dati mong pag-ibig. Alalahanin mo kung gaano nakakalayo ang iyong narating mula noon. Magsisi ka at gawin mo muli ang mga ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong patungan ng ilawan sa kinaroroonan nito. Kung hindi ka magsisisi, purihin po ang pagkabasa ng buhay at banal na salita ng Diyos. According to your words, according to your promises, I can stand secure. Arm upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be unto me. Maaari na po tayo magsimula. Praise God. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Sa umaga na to, maraming salamat sa Panginoon dahil ang kanyang kapangyarihan ay patuloy po na nararanasan ng bawat isa. Salamat din po sa lingkod na ipinadala po ngayon ng ating Panginoon na mula po sa lugar ng Giginto, Bulacan. Privilege po na unang pagkakataon na tayo po dito sa DRT ang makakaranas at makakarinig po ng preaching. At sabi ko nga nung nakaraang seminar namin, kasi pag nagpapasok po kami ng mga schedule, kulang po yun. Tapos si Pastor Joe final. Kung nakita niya po si Ate Rowena na nagtuturo po nung time na yun, don't watch si Ate Rowena. ang ilagay mo dyan, pagtuturuin mo. At privilege. Actually, si Ate Rowena, medyo kinakabahan. Pero ginagamit po siya. At siya po ay leader po ng intercessory group sa atin, sa kabuuan. Siya po ang head ng intercessory group. At blessed po tayo ngayong umaga na to dahil ngayong umaga, first time po niya magtuturo sa Sunday service. Ginagamit po siya sa lugar ng Giginto, sa mga prayer meeting, sa Don't Watch. Nagsasalita at nagtuturo din siya, pero sabi niya first time ko pang Sunday. Nakita niyo po yung privilege na ibinibigay ng ating Panginoon sa mga anak niya na naglilingkod. Inaangat. Sa susunod, Pastora Rowena na po siya. Amen, di ba? Sige nga po, palapakan po natin ang lingkod ng Diyos na pinadala po niya ngayong umaga na to, na si Pastora Rowena Gabis. Amen. Kinabahan naman po ako lalo. Thank you po, Ate Sir. Bless na po tayo, no? Sa praise and worship pa lang. Praise God. Good morning po! Morning po. Kami po ay nagpapasalamat at nagagalak dahil na-invite po kami dito sa satellite ng DRT Douglas. Maaari po bang kumikit muna tayo at tayo po ay manalangin? Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makapagbahagi ng iyong salita.
dito po sa satellite ng DRT. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Tunay nga po na wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako sasamahan. Kayo po ang magbigay ng buhay at kapangyarihan sa bawat salitang mamumutawi sa aking mga labi. Gamitin niyo lamang po ako para sa inyong kapahayagan. At tumimo po ito sa lahat ng iyong mga anak. Ang dalangin namin, Panginoon, ang inyong presensya, ang inyong kalwalhatian, ang kumilos po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang kong pagpapanumbalik ng pananampalataya sa gitna ng pagod at pagsubok. Bilang pong panimula, ang aklat po ng pahayag ay isinulat ni Apostol Juan habang siya ay nasa isla ng Patmos. Isang lugar ng pag-uusig, pag-iisa at paghihirap. Doon ay ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mensahe sa 7 iglesyang umiiral noon sa Asia Minor. Isa sa mga iglesyang ito ay ang iglesia sa Efeso. Isang simbahan na kilala sa sipag, tiyaga at tamang doktrina. Hindi sila madaling maninlang. Hindi sila sumusuko sa maling aral. At hindi sila tamad sa gawain ng Panginoon. Sa panglabas mukhang maayos ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mabigat na sumbong ang Panginoon laban sa kanila. Ang sabi po, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Hindi sinabing tumigil sila sa paglilingkod. Hindi rin sinabing iniwan nila ang simbahan. Ang sinabi ng Panginoon na wala ang apoy. Hindi po ba nung una tayong tumanggap sa Panginoon? Naalala niyo po ba? Nung una tayong tumanggap sa Panginoon? Huwag kang tatabi sa akin dahil siguradong maboborn again ka. Ganyan po tayo kainit nung tayo ay nag-uumpisa sa Panginoon. Naranasan ko po yan kung ako'y dalaga pa. Nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya. Kapag po nag-brown out, hindi ko po pinapalampas. Dahil po pag brown out, di po ba po, nakaupo ang lahat. Hindi ko po pinapalimpas na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang sabi nga po ng iba, huwag kayong tatabi dyan kay Ate Rowena. Niloloko lang kayo niyan. Pero tuloy po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga po, ang dating sigasig, ngayon po, sabi po dito sa ating karutuan ay napalitan ng rutina. Rutina lang po ang kanilang ginagawa. Wala na ang apoy. Ang dating relasyon ay naging obligasyon. Wala na yung kasabikan. Wala na yung excitement. Wala na yung init. Kaya't ang panawagan ng Diyos ay malinaw. Alalahanin, magsisi, at bumalik. Ito rin ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. Ang revival of faith o pagpapanumbalik ng pananampalataya ay hindi lang para sa mga malamig na Kristiyano, kundi pati sa mga pagod, sugatan, at tahimik nang lumalayo sa ating Panginoon. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang 4 na aspeto ng pananampalatayang kailangang buhayin muli. Ang una po, pananampalataya sa pananalangin. Faith in prayer. Bakit po ba tayo nananalangin? Hindi po ba nananalangin tayo kasi may pananampalataya tayo sa Panginoon. Nananalangin tayo dahil nananampalataya tayo na tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Isa po sa mga unang naaapektuhan kapag po tayo ay may pinagdadaanan ay ang pananalangin.
Kapag may problema sa personal na buhay, sa pamilya, sa bahay, sa trabaho, o kahit sa simbahan. Madalas ay humihina o tuluyang tumitigil ang ating pananalangin. May mga nagsasabing, wala na akong lakas magdasal. Parang hindi na ako naririnig ng Diyos. O pagod na ako. Ngunit ang totoo, ang panalangin ay hindi nawawala dahil walang oras. Nawawala ito dahil may sugat ang puso. Ang sabi po sa awit 34, verse 18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak. Inililigtas niya ang mga may bagbag na kalooban. Amen. Ibig kong sabihin, ang panalangin ay hindi para lamang sa mga malalakas. Ito po ay para lalo sa mga wasak at sugatan. Ang revival ng pananampalataya ay nagsisimula kapag pinili nating manalangin. Kahit walang kasiguruhan, kahit may luha, kahit parang tahimik ang langit, kahit parang hindi tayo naririnig ng Diyos. Mga kapatid, kapag tumigil po tayo sa pananalangin, unti-unting pinapalitan ng Diyos ng sarili nating lakas, sariling diskarte, at sariling desisyon. Tayo na po ang kumikilos para sa sarili natin. Hindi na natin sinasangguni ang ating Panginoon. Ngunit sinabi ni Jesus sa Mateo 26, verse 41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo matukso. Ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina. Ang pananalangin ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay pananatili sa presensya ng ating Panginoon. Kapag po tayo nananalangin, nasa presensya po tayo ng ating Panginoon. Ang simbahan na walang panalangin ay abala, pero walang kapangyarihan. Ang Kristiyanong hindi nananalangin ay buhay, ngunit espiritual na nanghihina. Amen? Nanghihina po tayo pag hindi tayo nananalangin. Dahil ang pakikipag-usap natin sa Panginoon ang siyang nagsisilbi nating lakas. Sa panalangin po natin nasasabi ang lahat ng laman ng ating mga puso. Kaya po kahit tayo ay pagod, nasasaktan, huwag tayong hihinto manalangin. Amen? Ang pangalawa po, pananampalataya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Faith in sharing the Word of God. Bakit po ba tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos? Nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos dahil may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos dahil hindi lang yung sarili natin ang ating iniisip. Iniisip natin yung kaligtasan ng iba. Hindi tayo kontento na tayo lang yung ligtas. Nandiyan yung kabigatan ng ating puso na yung kaligtasan na ating naranasan ay gusto natin na maranasan din ng iba. Amen? Amen. Kaya po, marami sa atin ang dating masigasig magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi natin pinapalabas na bahaginan natin ang ating pamilya, kaibigan, kapitbahay, o katrabaho. Ngunit dahil sa mga suliranin, kabiguan, pagtanggi, o personal na problema, tayo po ay tumigil
May nagsasabing, hindi ako karapat-dapat. Hindi pa ako okay. O baka husgahan lang nila ako dahil ang nakikita nila, yung dati kong buhay. Ngunit ang Ebanghelyo ay hindi ipinagkatiwala sa mga perpekto, kundi sa mga tinawag. Ikaw po na nakaupo dyan. Tayong lahat na narito. Kaya po tayo narito ngayon dahil tayong lahat ay tinawag ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Roma 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa lahat ng nananampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hentil. Amen? Kapag po tayo ay tumigil sa pagbabahagi, hindi lang ang iba ang nawawalan. Pati ang sarili nating pananampalataya ay humihina. Hindi na nga po tayo nagbahagi sa iba. Sana naligtas sila. Pati po yung ating pananampalataya humihina. Ang revival ay dumarating kapag muling nagiging mahalaga sa atin ang kaligtasan ng iba. Sabi ko nga po kanina, hindi lang yung ating sarili, kundi ibahagi natin ito sa marami. Hindi lang ang ating sarili. Hindi hinihintay ng Diyos na maging perfecto ka. Hindi hinihintay ng Diyos na maging perfecto tayo bago tayo magbahagi. Ang hinihingi niya ay pagiging tapat at masunurin. Sa Gawa po, 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Hallelujah! Mga kapatid, kahit kapag po tayo ay muling nagbahagi, kahit sa simpleng paraan, muli pong sisigla ang ating pananampalataya. Marirevive po, mabubuhay ang ating pananampalataya. Kaya po huwag tayong titigil na magbahagi ng salita ng Diyos. Kahit may problema, kahit may kabigatan, kahit may mga pagsubok na pinagdadaanan, kahit wala tayong pera, patuloy tayong magbahagi ng salita ng Diyos upang hindi mawala ng apoy ang ating pananampalataya. Mga kapatid, kapag po tayo ay patuloy na nag-aapoy, kahit may pagsubok na tayong pinagdadaanan, may ibang lalakas ang pananampalataya dahil sa iyo, dahil sa atin, dahil sa ating lahat. Amen? Ang pangatlo po, pananampalataya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Faith in reading the Word of God. Bakit po ba tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Nagbabasa tayo kasi may pananampalataya tayo sa Panginoon. Nagbabasa tayo dahil alam natin na ang salita ng Diyos ay buhay, buhay na nagbabago ng ating mga buhay. Nagbabasa tayo dahil alam natin na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa tamang panahon niya at naaayon sa kanyang kalooban. Isa po sa pinakamalinaw na palatandaan ang humihinang pananampalataya ay ang paghinto sa pagbabasa ng kanyang salita. Noon po, masigasig tayo. May devotion tayo. May oras. May uhaw. May kasabikan.
sa pagbabasa ng kanyang salita. Ngunit ngayon, marami na tayong dahilan. Pagod, abala, cellphone, social media, barkada, amen, o kawalan ng gana. Ngunit sinabi ni Josue sa 1 verse 8, ang aklat ng kautosang ito ay huwag mawawala sa iyong bibig. Pagbulayan mo ito araw at gabi, upang matupad mong lahat ang nakasulat dito. Sa gayon, magiging matagumpay ka at magtatagumpay ang iyong mga gawain. Amen! Huwag po natin kaliligtaan ang pagbigkas ng aklat ng kautusan. Pag-aralan mo ito araw at gabi. Ang salita po ng Diyos ang pagkain ng ating espiritu. Kapag hindi tayo kumakain, tayo ay manghihina. Hindi po yung katawan lang po natin ang lagi natin pakainin. Kaya po tayo ay tumataba. Ang espiritu nanghihina dahil hindi po natin binabasa ang kanyang salita. Ang sabi po sa awit 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen? Ang salita po ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Kung tayo po ay naliligaw, nalilito, at nawawala ng direksyon, baka po dahil matagal na natin isinara ang ating Biblia. Baka po ito ay hindi na natin nababasa. Ang salita po ng Diyos ang nagiging gabay natin sa ating pamumuhay sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang salita ng Diyos, nakakapagdesisyon po tayo kung ano yung tama at kung ano ang kanyang kalooban. Amen? Ang revival po ng pananampalataya ay nagsisimula kapag muling binubuksan ang salita ng Diyos. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang ugnayan. Bilang kung tayo ay may relasyon sa ating Panginoon. Siya ang ating Ama, tayo yung kanyang mga anak. Kahit po ilang talata lang sa isang araw, basta tapat at may pananabik. Ang Diyos po ay magsasalita at magpapanibago ng puso. Sa pagbabasa po ng kanyang salita, diyan po nangungusap ang ating Panginoon. Amen? Kaya po mga kapatid, patuloy po tayong magbasa ng kanyang salita. Kahit po ano ang ating dahilan, kahit tayo napapagod, ang salita ng Diyos, huwag po natin kaliligtaang basahin. Dahil dyan po tayo lalakas. At muling mag-iinit ang ating pananampalataya. At pang-apat po, pananampalataya sa pagbabago ng karakter o faith in character transformation. Ang tunay na revival ay hindi lang makikita sa dami ng gawain, kundi sa pagbabago ng ugali. Maraming Kristiyano ang aktibo, ngunit madaling masaktan. Maraming mga Kristiyano, madaling magtampo. Madaling magalit. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Sa kaliwa, sa kanan. Lalo na po sa loob ng simbahan. Wala po dito nun. Nasa kabila. Amen. Ngunit sinabi po sa Efeso 4, verse 2 to 3, magpakong
tayo maging mahinahon at matiisin. Magtiisan kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaan. Amen. Magpakumbaba. Sabi po, magpakumbaba tayo at magpaumanhinan. Amen? Amen. Praise God. Magtiyaga tayo sa isa't isa. Dahil wala na po tayong magagawa, kapatid na po natin yan. Yung mga katabi nyo, kapatid nyo na po yan, dito hanggang sa kabilang buhay. Kaya po, ang sabi, magpaumanhinan, magtiyaga, magmahalan, magtiisan sa isa't isa. Ang pagiging Christ-like ay nangangahulugang pagiging matibay, mapagpatawad, at mapagkumbaba. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, pinapatawad na kita. Mahal kita. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po sa Galatia 2 verse 20, Matthew yan. Mateo, Efeso 4:2, Mateo 26:4. Sige po. Ito po sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na po ang nabubuhay sa bawat isa. Kalimutan na po natin yung dati natin pagkatao. Muli po, maging Christ-like. Maging Christ-likeness po ang maging goal natin habang tayo po ay nandito sa sanlibutan. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa bawat isa. Kapag si Kristo ang nabubuhay sa atin, nagbabago ang ating reaksyon, pananalita at pakikitungo sa kapwa. Naguumapo po sa ating mga puso ang pagmamahal sa ating kapwa. Ang revival ng pananampalataya ay makikita kapag pinili nating magbago kaysa magkimkim, magpatawad kaysa magtampo, at magmahal kahit nasaktan. Isa pa nga pong sabi sa ating mga katabi, mahal kita. Amen. Mahal natin ang isa't isa para sa Panginoon. Ang Espiritu Santo po ang nagbibigay lakas upang tayo ay maging kawangis ni Kristo. At bilang pong pagtatapos, ang panawagan po ng Diyos ay malinaw. Mga kapatid, bumalik sa panalangin, bumalik sa salita ng Diyos, bumalik sa misyon, bumalik sa pusong kawangis ni Kristo. Hindi pa uli ang lahat. Ang revival ay hindi nagsisimula sa simbahan. Saan po? Ito po ay nagsisimula sa ating mga puso. Ngayon ang panahon ng pagpapanumbalik. Ngayon ang oras ng pagbabalik. Huwag mo nang ipagpaliban. Piliin mong buhayin muli ang apoy ng pananampalataya para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa ikabubuti ng marami. Hallelujah! Babalik ka sa unang pag-ibig at hayaan mong ang Diyos ang magpanibago ng lahat. Mga kapatid, ngayong 2026, magsimula po tayo muli. Kung naging maligamgam tayo ng 2025, iwanan na po natin yan. Piliin po natin araw-araw na sumunod sa Panginoon. Naisin na malugot ang Diyos sa ating mga buhay. Amen?
Praise God. Meron pong declaration? Yan. Yan. Sabay-sabay nga po natin ideklara sa Panginoon ng malakas. Amen. Hindi mamamatay ang apoy ng aking puso. Ang Diyos ang magpapalaya muli ng aking pananampalataya. Kahit may pagsubok, ako ay mananatiling tapat. Ako ay mag-aanap sa Espiritu at maglilingkod sa Panginoon. Patuloy na mananalangin, magbabasa at magbabahagi ng kanyang salita at magiging kawangis ni Kristo. Amen! Pagpakalamuran ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Pwede po ba katahin natin ang yung kanina? Ang ganda po eh. Okay, yun. Diba? Tayo ay maglilingkod sa gitna ng pagsubok na ating pinagdadaanan.
pananampalataya. Kahit po kami ay may kabigatan, may pinagdadaanan, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan ay nagiging kami ay maligamgam. Nadadala ng mga pagsubok sa buhay. Hipuin niyo po ang aming mga puso. Kung ang apoy ng aming pananampalataya ay humihina, muli mo pong pag-aalabin ito, Panginoon. Hipuin niyo po ang bawat pagod at kayo po ang magbalik ng una naming pag-ibig. Tinatanggap po namin ang bagong lakas, bagong apoy, at bagong pag-asa na nagsisimula sa inyo. Nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Patatagin niyo po kami. Bigyan kagalingan ng lahat ng mayroong karamdaman. Kayo po ang magkaloob ng lahat ng kanilang pangangailangan. Gabayan niyo po at ingatan ang lahat ng iyong mga anak dito sa lugarin ng DRT2+. At kayo po, Panginoon, ang magdadala ng mga kaluluwa na sasamba sa lugar na ito. Magpupuno, Panginoon, ng mga kaluluwa sa lugar na ito na magpupuri, Panginoon. Hallelujah! Magpapasalamat at mas di maglara ng iyong kadakilaan. Hallelujah! Iniiwan po namin sa lugar na ito ang pagmamahal ng Ama, ang pagsama ng Anak, at pagpisan ng iyong Santong Espiritu. Salamat po, Ama, sa itong lahat ng papuri. Ito po ang aming panalangin at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nadako na po tayo sa ating pagkakaloob. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy po kami lumalapit sa iyo at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na to na muli ay darako kami sa paghahandog sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin namin, O God, na itong aming mga tithes and offering ay ito po ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. At ibalik niyo rin po ito, Panginoon, sa mga kapatiran na laging tapat sa iyong gawain, Panginoon. Ikaw po yung mag-bless sa kanila, Panginoon. Hindi niyo po pagkukulangin ang mga kapatid namin na ito na nagpapagal ng buong linggo, Panginoon. At yung pag-iingat ay patuloy niyo pong ibibigay sa ina, sa ama, sa mga anak na nagsisipag trabaho, Panginoon. Patuloy niyo po silang bibigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, maging yung mga walang hanap buhay na nagdi-desire, Panginoon, sa kanilang mga puso na makapagkaloob, Panginoon, sa iyong banal na gawain. Dalangin ko, Panginoon, na iyong kalooban, na ikaw ang humanap, Panginoon, ng mga hanap buhay para sa mga kapatid na wala po nito, O God. Ibigay niyo po sa kanila ang tama po nilang hanap buhay na naaayon sa kanilang kakayanan, Panginoon. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon, upang makatupad din po sila sa tungkulin nila at ipinangako sa iyo, Panginoon. Maging Lord, sa mga nag-iingat ng pananalapi na ito, Panginoon, na si Ate Penny Laksina, dalangin ko na ikaw po ang patuloy na promotekta, magbigay ng karunungan para po maiayos ang paghawak ng pananalapi na ito, Panginoon, ng iyong tahanan, O God. Magamit lamang itong mga salapi na ito ayon lamang po sa iyong kalooban at sa iyong banal na gawain at sa pagpapalaganap po ng iyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto na laging bukas ang kalooban sa pagdadala ng kanilang mga handog sa umaga na to. Salamat po, Ama, sa ito'y pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi naman. Amen.
sa'yo, dilim ng masukungan ka sa dakong lihim. Sa Diyos po, praise God. Praise God! Sige po, nangyayaan na po namin ang lahat na tumayo para po sa ating uling parte ng ating gawain. Palakpakan nga natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Maaari po ba tayong magkawayan habang umaawit po tayo? Patingin po natin ang bawat isa. Praise God! Naganaw yung kabutihan sa bawat taong nakaraan. At kahit na ako ay nagkukulang, biyaya mo'y tumatapaw, di mo bilang-bilang. Ngayon, bago po tayo lumako sa ating pangbukas na panalangin, ay meron lamang po tayong inang announcement.
Nagpapatuloy po ang gawain ng ating Panginoon para po sa ating prayer meeting tuwing araw po ng Huwebes. Lagi po namin sinasabi na we encourage everyone po na ang